Mga kababayan, ngayong araw po ng Biyernes, May 8 na po, 2026, meron pong mga pagbabago sa direksyon, pagkilos at galaw po ng bagyo na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon po ay aalamin natin kung kailan po ito papasok sa loob ng ating bansa. Kasama na rin po ang mga posibleng lugar na maaapektuhan po ng bagyo. Kaya tumutok lamang po kayo at tapusin po ninyo ang update natin sa lagay ng ating panahon. Pero bago ho yan, hihiling lamang po ako ng pakiusap at pabor na i-like at i-share nyo po yung update natin para naman po mapanood at malaman din ng ibang mga kababayan natin ang lagay ho ng ating panahon. Kamusta ho kayo? Ako po muli si Kuya Francis, ang inyong pong weather forecaster ngayong araw po ng Biyernes. So samahan nyo po ako sa ating pinaka-latest weather update. Unahin ko po muna, ito pong panibago nating tropical cyclone threat potential. Ito po yung sinasabi kong bigla ang pagbabago sa kilos at galaw po ng bagyo na nasa labas ng ating bansa. Ito po yung tinatawag pa rin na bagyong Hagupit. International name po yan para sa mga nagtatanong bakit daw nasa H agad. Hagupit po is international name ng bagyo na nasa labas. Sa ating screen makikita ho ninyo sa pagitan po ng May 7 hanggang sa May 13, kitang-kita naman natin yung naka-red warning signal na ito. Yung nakakulay pula, yan po yung tropical cyclone o tropical storm Hagupit. Nasa level 2 na kategory na bagyo, kayang magbigay ng signal number 2 sa mga direktang lugar po na maaapektuhan. Ito po ay unti-unti na pumapasok sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Mamaya ho aalamin natin kung kailan ito papasok. At sa likuran naman niya, meron pang isang low pressure area na nasa low chance po ang kategorya para maging isang ganap na bagyo. So pagkatapos pong pumasok nitong tropical cyclone na Hagupit, meron pang kasunod na isang LPA. Pero ang kagandahan po nito is nasa low chance naman na category yung low pressure area. Pwede rin pong malusaw yan dahil po sa sobrang mainit po na panahon, dulot po ng easterlies. Ngayon po muna ay alamin natin yung pinakadireksyon po ng bagyo o lokasyon ng bagyo na nasa labas ng ating bansa. Yung LPA po na unlikely ang category, nananatili pa rin po dyan sa may silangang bahagi po ng Mindanao, pero halos wala na rin itong masyadong epekto dahil unlikely yung category, pwedeng malusaw anumang oras. Pero sa huli po natin pagkatala, unahin muna natin yung LPA, ito pong kulay green na yan po yung unlikely na category. At yan po meron pong distansya, meron pong lokasyon po ngayon, nasa coastal water po ng Picong Lanao del Sur. At kasama po yan sa pag-ihip o kasama po yung ihip ng easterlies na nakakaapekto dyan po sa ilang bahagi po ng silangan po ng Visayas at Mindanao. Babanggitin ko po mamaya yung mga lugar. Samantalang ang tropical cyclone na Hagupit naman po ay meron pong lokasyon na 1,840 kilometers east of northeastern Mindanao. Tinataglay pa rin, maintain yung lakas po niya so 65 kilometers per hour kasi nasa level 2 na category tropical storm. At yung bugso niya nasa 80 kilometers per hour. Yung pagkilos ho niya medyo bumibilis ng kakaunti, pa west, northwestward sa bilis po na 15 kilometers per hour. Ito naman po yung mga lugar na apektado ng LPA at ng easterlies. Banggitin ko muna and then proceed po tayo doon sa ating tinatawag na area of probability ng tropical cyclone Hagupit. Sa area po ng Central Visayas, Zamboanga Peninsula, BARMM, Palawan po kasama ang Negros Oriental, ang Siquijor, Misamis Occidental, Lanao del Norte, kasama rin po ang Sultan Kudarat. Ngayong hapon po ng Biyernes, mataas po ang tsansa ng cloudy skies na meron pong scattered rains and thunderstorms, lalo na po sa bandang hapon dahil po sa LPA. Pero kahit malusaw yung LPA na yan, mararanasan pa rin natin yung mga maulap na kalangitan sa mga lugar ho na binanggit ko dahil naman sa easterlies na nagbibigay o nagdudulot ng mga local thunderstorms. Parte naman ng Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao ay kasalukuyan pa rin naaapektuhan po ng malinsangan at mainit na hangin o yung tinatawag din po natin na easterlies. So ngayon naman po ay silipin ho natin yung ating pinaka-live na mapa at makikita ho ninyo yung direksyon ng tropical cyclone Hagupit na kasalukuyan pa lamang pong nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung makikita nyo po, ito po, tignan nyo pong mabuti, kung makikita nyo sa ating mapa, nandyan talagang patuloy pong kumikilos ang bagyo po na nasa labas ng ating bansa. Pansinin nyo mabuti yung kanyang kulay
nasa green category po ito o nasa level 2 na category at hindi na po ito lalakas sa level 3. Pag sinabi natin na level 3 ang isang bagyo, yun po yung severe tropical storm, no? Kulay green po yan hanggang pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So eto naman po sa mga nagtatanong at kailan daw po ba papasok ito sa loob ng ating bansa, no? At kung kailan mararanasan. Ang ibang mga kababayan natin sa parte po ng Eastern Visayas at silangan ng Mindanao gustong makaranas ng mga pag-uulan. Ganun din sa malaking bahagi ho ng Luzon. Eto po, ang tropical cyclone na hagupit po ay papasok po sa loob ng ating bansa sa pagitan po ng Sunday, no? Sa May 10, alas 8 po ng umaga, Sunday po ito, papasok po ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At bahagya itong mararanasan na sa Monday ng umaga hanggang sa Tuesday po ng umaga. Pero sa dulo niya, pagdating po ng Tuesday, Wednesday, ito ay babalik po sa pagiging tropical depression na category, which is ito yung sinasabi natin na level 1 na category po ng bagyo. So ngayon, dapat ba tayong mabahala o dapat ba tayong kabahan dito po sa bagyo na ito? So hindi po tayo dapat mabahala dahil chinik natin itong mabuti. Hindi po ito lalakas sa kinakatakutan nating super bagyo o super typhoon category. Bagamat doon po sa ipinakita kong tropical cyclone threat potential, nakapula yung kanyang linya, no? Hindi naman po ibig sabihin na magiging super typhoon talaga. Yun po kasi yung pinaka-way o yung area of probability. Ito po yung parang apa na yan. Yan po kasi yung kulay pula na yon. Ngayon po, ang sinasabi ng ating mga kababayan, anong mga lugar naman po yung mga maapektuhan po ng epekto po nito nga pong tropical cyclone na hagupit. At para din sa kaalaman ng bawat isa, pagpasok nito sa araw po ng linggo, umaga ng linggo sa ating Philippine Area of Responsibility, tatawagin na po itong Bagyong Kaloy. Yung iba nagtataka, yung Bagyong Kaloy, nakaraan pa daw yan na buwan ibinabalita. Pero bakit ngayon, Bagyong Kaloy pa rin daw po, no, ang bagyo na mabubuo? Para po sa kaalaman ng bawat isa, wala pa po tayong pangatlong bagyo ngayong 2026. At ito pong bagyo na ito, ang magiging pangatlo pa lamang. Noong nakaraan kasi, na super typhoon Sinlaco, hindi naman yun pumasok sa ating bansa at wala din pong naging direktang epekto sa malaking bahagi po, no, ng ating Philippine Area of Responsibility. So alamin muna natin yung mga lugar and then proceed tayo doon sa another update natin. So kapag pasok po nito, itong tropical cyclone sa umaga po ng linggo, bahagya na po makakaranas ang parte po ng Eastern Mindanao ng epekto po ng trap or extension po ng hangin ng tropical cyclone na hagupit o tatawaging Bagyong Kaloy. So ngayon pa lamang po yung mga lugar na babanggitin ko, hindi ko naman sinasabing diyan maglalandfall, pero maaapektuhan ng extension ng hangin ng bagyo. Maging handa po at maging alerto ang bahagi po ng Agusan del Norte, kasama po dyan ang Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, kasama po ang Dinagat Islands, kasama rin ang Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, at Davao Occidental. At kung makikita ho ninyo, didikit yung kanyang extension ng hangin sa parte po ng Eastern Visayas. Ang Eastern Visayas normally na talaga na laging naapektuhan po yan ng mga bagyong dumadaan at pumapasok po sa ating bansa sa Philippine Area of Responsibility. Kaya laging present yan sa mga lugar na apektado. Ngayon po, yung parte ng Eastern Visayas, yung mga lugar na babanggitin ko, maging handa at maging alerto. Kasama ho dyan ang parte po ng Leyte, ang Southern Leyte, ang Samar, Eastern Samar, Northern Samar, at ang Biliran. Mag-ingat po sa posibleng mga pag-uulan. Ito po, no, pagdating po ng linggo ng umaga, sa Lunes, sa Martes, pero yun po, mararanasan natin yung ito pong Bagyong Kaloy o tropical cyclone na hagupit, no? At dito naman tayo, kasi itong hangin po na yan, o yung kanyang tinatawag na trap extension ng bagyo, makakaabot din sa parte ng North Luzon. Kaya ang North Luzon, pinaghahanda rin samantala mga pag-uulan kasi yung iba gustong-gusto na makaranas ng ulan kasi sobrang init, no. Sabi pa nga nila, sige pumasok ka bagyo, bagyuhin mo kami, pero wag ho ganun ang ating ipanalangin. Ang gusto naman natin makaranas ng ulan, pero wag naman yung hikayatin natin yung mga bagyo kasi nangyayari yan kung ano yung sinasabi natin. Ang parte ng North Luzon na kinakailangan maging handa, kasama po dyan, no, ang Ilocos Norte, ang Ilocos Sur,
La Union, Pangasinan, kasama rin po ang Cagayan, ang Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Batanes, kasama rin dito sa bandang extreme northern Luzon, ang Benguet, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Abra, Apayao. Yang mga lugar ho na yan ay posibleng makaranas po ng banta ng mga pag-ulan dulot po ng extension ng hangin ng tropical cyclone Hagupit. At ito yung itinatanong sa atin, ito bang bagyo na ito o itong tropical cyclone Hagupit, meron bang kasunod na bagyo? Ipinakita ko ho kanina sa ating tropical cyclone threat potential na meron yung kasunod na low pressure area. Kung makikita nyo, nandito yung sirkulasyon ng LPA. Yan po, unti-unting nade-develop yung LPA, pero ito po, no, yun po ay nasa low chance sa category po ng low pressure area. Hindi rin po nangyari yung sinasabi natin na hatakan po na sama ng panahon, no? At ibig sabihin nun, itong bagyo na ito ay hatakin niya yung mga low pressure area. Hindi po nangyari dahil nga kapag wala tayong habagat o southwest monsoon, wala po nagtitrigger sa mga bagyo, sa mga low pressure area na mas lumakas pa o mas madevelop pa. Ang easterlies kasi, ito po yung nagtutunaw, no, o yung nagbibigay ng mainit na panahon. Kaya itong mga bagyo na yan, hindi yan makalakas-lakas. Ang tatandaan nyo po, kapag wala tayong ibang weather system maliban sa easterlies, wala tayong habagat o southwest monsoon, hindi tayo makakaranas ng mga tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Ang habagat din kasi dito manggagaling at magsisimula yan sa kanlurang bahagi po ng Palawan. Kapag meron na tayong habagat, kahit walang bagyo, makakaranas tayo ng mga pag-uulan. So yun po yung dapat natin tandaan. So isa pang tanong, kailan ba papasok ang habagat o southwest monsoon ngayong 2026? Ito po, sasabihin ko at papaalala ko po sa inyo na tayo po sa ngayon ay nasa transition period na. Ibig sabihin po nito, from summer o tag-init papunta na tayo sa tag-ulan o rainy season. Ang transition period nangyayari ho yan, minsan ilang linggo, minsan inaabot po ng isang buwan. Diyan po pag transition period, yan po ang epekto niyan, yung mga bandang hapon at sa gabi nakakaranas tayo ng mga pag-uulan dahil po sa mga local thunderstorms. Pero hindi naman ibig sabihin na nasa transition period tayo, wala pong mga bagyong darating o papasok. At nakita naman natin kahit tag-init, 'di ba? Kahit summer, sobrang init ng panahon, may mga bagyo pa ring nabubuo sa labas ng ating bansa. Unang-una, yung Super Typhoon Sinlaco no nakaraang buwan. Ito naman po yung Tropical Cyclone Hagupit. Bagamat ito po ipapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, hindi naman ho ito magbibigay ng sobrang tinding pinsala sa mga direktang lugar po na maapektuhan at matatamaan po nito. At magkakaroon ba ito ng landfall scenario? Yan po ang itinatanong sa atin. At dinoble check po natin yan sa ating pinaka-advanced weather system doon po sa ating tropical cyclone threat potential. At yung makikita ho ninyo sa ating mapa, wala ho siyang tinatawag na landfall scenario o hindi yan magla-landfall sa ating Philippine landmass. Pero babanggitin ko yung mga lugar na pwedeng madikitan ng extension ng hangin niya pag nakapasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po, pagdating po ng linggo ng umaga, ang magiging distansya o lokasyon naman ng bagyong itong Tropical Cyclone Hagupit o bagyong Kaloy sa loob ng ating bansa, 860 kilometers east of Eastern Visayas. Ito po banda yan, extension ng hangin ng makakaapekto. Pagdating naman po ng umaga ng Lunes, ay 555 kilometers east of Giwan, Eastern Samar naman ang magiging lokasyon. Pwede nyo pong i-take note at pwede nyo rin pong tandaan yung aking mga sinasabi sa update. Pagdating naman po ng Martes, ang magiging lokasyon naman po niya, Martes po ng umaga, May 12 po, 500 kilometers east of Juban, Sorsogon. Yung mga lugar na binanggit ko na yan, Eastern Visayas, silangang bahagi ng Mindanao, at North Luzon ay makakaranas po ng trough extension ng hangin dulot po ng Tropical Cyclone Hagupit. So, ibig sabihin nito, mga pag-uulan, lalo na bandang hapon at sa gabi ang mararanasan. Kasi, nagsisirculate po yung hangin yan at sumasabay sa ihip po ng easterlies. So, ngayon, ano ba ang dapat nating gawin o mga paghahanda? Dahil ngayon, meron tayong bagyo. Si Kuya Francis nyo, lagi nagbibigay ng paalala sa lahat po sa atin, yung mga senior po natin, yung iba nagko-comment, sinasabi ho nilang edad nila. Sobrang salamat din sa mga solid na supporters ko po, no? At laging nagko-comment. Maraming salamat. May mga basher minsan pero okay lang po 'yon. At eto po, unang-una, lagi ho kayong mag-antabay sa ating weather update.
Dito po sa channel po natin na ito, sa balita ngayon, madaling araw pa lamang po nagpo-post na ako para yung mga papalaot sa dagat, yung mga babiyahe, malaman nila yung update sa lagay ng ating panahon. Yung mga nagtanong parteng Eastern Visayas at silangang bahagi ng Mindanao kung pwede pong pumalaot, yes, pwede naman po, wala naman tayo nakataas na clear warning. Pero obserbahan nyo ho pagdating ng linggo ng umaga, Lunes at sa Martes. Yan kasi yung peak sa pagpasok po ng bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero huwag kayong mag-alala, hindi naman ito magbibigay ng sobrang pinsala dahil yung mga pag-uulan lamang ang ating maranasan dahil sa extension ng hangin ng bagyo. Ito po, pangalawang paalala ko, dahil nga po nagbabanta ng mga pag-uulan pagdating ng linggo, Lunes at sa Martes, parte ng Metro Manila, ilang bahagi ng Eastern Visayas at silangan po ng Mindanao, linisin na po yung kapeligiran, yung mga basura, plastic, itapon natin dahil yan po ang magiging main cause ng biglaang pagbabaha. Nangyayari po yan madalas lalo na kapag merong biglang bugso ng mga malalakas na mga pag-ulan. Ako ho ay nagbibigay na ng maagang abiso na maging handa, maging malinis sa paligid para biglang bugso ng mga pag-ulan makakaplow ng maayos ang tubig at hindi po babara dahil sa mga plastic. Yung pangatlong paalala ko po, lalo na sa mga direktang lugar na mga apektuhan, kung napatibay nyo ho yung mga bahay ho ninyo, mga bubong i-double check. Mamaya ho, mayroong mga butas at magtulo-tulo, mahirap po talaga. Nasa construction man pa rin tayo, kaya kung merong konting budget, pwede natin patibayin na ating mga bahay para sa banta ng papalapit po na tag-ulan. At ito pa, paalala ko, mag-imbak din tayo ng pagkain na tatagal po na pang ilang araw dahil nga po in-expect pagdating po ng linggo, Lunes at sa Martes, yan po yung mga peak ng mga pag-uulan. So parting Eastern Visayas, silangan po ng Mindanao, North Luzon, ilang bahagi po ng Bicol Region, Central Luzon ay posibleng makaranas ng mga pag-ulan. So kung may imbak at stock tayo ng pagkain, hindi na po tayo labas pa ng labas. Ito pa, i-safety ho natin ang ating mga importanteng gamit, mga dokumento. Huwag natin ugaliin na kung kailan nandyan na ang ulan, nandyan na ang bagyo, saka pa lang tayo mag-aasikaso, di ba? Mas maganda nga po na yung update natin i-advance para advance tayo nakakapaghanda. Wala namang humawala kung tayo mag-aasikaso bagkos, makakatulong pa tayo sa ating pamilya. At ito pa, yung isang paalala ko, na lagi ko sinasabi, kung meron po ba tayong mga go bags, yung kompleto, merong flashlight, medical kit, yan po in case lamang na magkaroon ng mga brand out. Nangyayari talaga yan kahit po tropical storm category o level 2 na category po ang bagyo. At yung panghuling paalala ko, na lagi ko sinasabi, always po tayo manalangin sa Panginoon at pagising sa umaga, magpasalamat tayo. Ipagpuri po natin na itong bagyo na ito hindi na lumakas. At sinasabi ko sa inyo palagi, may mga pagbabago sa direksyon at lakas ng bagyo oras-oras, araw-araw. Pwedeng mangyari nito, yung worst scenario dito po sa tropical cyclone Hagupit, yung magkakaroon siya ng intensification o rapid intensification. When we say rapid intensification, po yung mabilis ang paglakas ng isang bagyo. Pero kung titignan nyo naman, wala naman dahilan para lumakas ito sa pagiging severe tropical storm, typhoon o super typhoon dahil wala tayong ibang weather system na tumutulong sa kanya magpalakas. Easterlies lamang ang ating pangunahing weather system which is hindi yan palalakasin o hindi niya kayang palakasin ang bagyong nasa labas ng ating bansa. Bagamat kahit pumasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility, magi-stay pa rin yan sa tropical storm category, yung pinakamataas na kategorya na kanyang maaabot which is level 2. Pag may mga lugar naman na apektado niyan, tataas sa signal number 2. Yun po ang kategorya ng bagyo na ating minomonitor at binabantayan po sa ngayon. Kaya naman po mga kababayan ko, maging alerto po tayo at maging handa. Summarize ko ulit, yung LPA natin nandito pa rin pero ito'y palusaw na, pero nagkakaroon pa rin ng mahinang epekto sa ilang bahagi ng Eastern Visayas, silangan po ng Mindanao. Ang ating pinakatinututukan at binabantayan ay itong tropical cyclone Hagupit. Uulitin ko, ang Hagupit na pangalan niya, international name, at tatawagin bagyong Kaloy ito pag nakapasok na sa linggo, Lunes o Martes po sa ating Philippine Area of Responsibility. Muli ho, ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyong pagtutok at pagsubaybay sa aming YouTube channel. Meron pa tayong update mamaya pong alas 4 at meron tayong bandang hapon. Sa ibang channel naman po namin yon. Kami po ang weather forecaster din at talaga nagbibigay po ng balita sa inyo. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.